magbigay ng kanilang pananaw na hindi lalagpas sa 5 minuto kada tagapagsalita. Pagkatapos, narinig ko, nakikita kong tumatawa si Mayor Pico. Ay, kulang-kulang siguro. Pero sige lang, buong umaga magkasama tayo. At pagkatapos po nila ay magbubukas ako para sa open forum at hikayatin po kayo na magbigay ng inyong pananaw, mungkahi, katanungan, o kahit na oposisyon sa pinag-uusapan ngayon. Okay, so simulan po natin, of course, kay Mayor Vico. Maraming salamat po ulit, Madam Chair. 5 minuto lang pala meron. Naghanda po ako kasi ng unting mensahe. Tinime ko kanina, 2 hours and 45 minutes po ito. Sige, kahit 45 minutes na lang. Hindi, summarize ko po. Pero bago po ako magsimula, hingi lang po ako ng paumanhin sa bawat isa, at syempre sa ating chairperson na mga 10:15 kailangan ko pong umalis dahil may prior commitment po ako. Kaya ako lang naman po binabanggit kasi baka mamaya bigla akong umalis. Akalain nyo nag-walk out ako. Kaya nililinaw ko lang po. May Opo. Again, maraming salamat po at napag-uusapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito, ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite. Na alam po natin yan na ang nangyayari sa ating bansa. Pangalawa po, ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan. The use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan, ang gusto po natin, ang mga mahuhusay, ang gusto po natin, ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ng isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na pag may magaling, pag may mahusay, anuman ang kanyang pangalan, anuman ang kanyang kakayahan in terms of money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Walang na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin tinatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino. Pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na, let's say, wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10,
ang mananalo yung membro ng political family. Bakit? Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila. Hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower house. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas patungkol dito, ang anti-political dynasty law. Yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mayor Vico. Ngayon naman po mga kasama, pakinggan natin mula sa Anti-Dynasty Network, ang co-convener niya, Kiko D. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po, Mayor Vico, na kasama ko rin po sa Anti-Dynasty Network, at magandang umaga po sa ating lahat. Siguro, dalawang punto lang po yung gusto ko pong pasukan ngayon po. No? So yung una, susugin ko lang po yung binanggit na rin ni Mayor Vico, ni Senator Risa, yung idea na yung pagbabawal sa anti-dynasty o ang pagbabawal sa dinastiya ay nakasaad sa ating saligang batas. No? At saka ako, for that reason alone, dapat natin yung gawin. Dapat yung gawin ng Kongreso. Pero hindi yun lang po yung dahilan, no? Kumbaga sa sobrang talino ng mga framers sa mga framers ng Constitution natin, na-anticipate nila yung yung nakitang malalang problema dito sa mga political dynasty. Dahil sa nakita ng mga pag-aaral sa economics, sa political science, sa iba't ibang mga disiplina, talagang may malinaw na epekto yung pagkakaroon ng political dynasty dito sa ekonomiya natin. Yung ibang mga probinsya, ibang mga distrito, municipality na pinamumunuan ng mga dynasts, nakikita natin na mas mababa ang development outcomes nila, nakikita natin na mas mababa ang economic activity nila. Yung isang paborito kong pag-aaral actually, dahil kasama ko po sa UP Department of Political Science yung may akda, yung napansin din po niya ay na kapag and very, very precise po yung finding, no? So, ang napansin niya, kapag lumagpas ng 12 years ang isang pamilya sa Kamara, no? So, yung district representatives yung pinag-aralan niya, habang tumataas, pag nagsimula pa lang, habang tumataas, nagiging mas masipag yung legislators dahil mas alam na nila yung kalakaran sa Kamara, mas kaya nilang isulong yung mga batas na gusto nilang ipaglaban. Pero after 12 years, a little after 12 years, bumabagal yun at bumababa yung productivity. Ano nangyayari sa 12 years? Kasi sa 9 years, matatapos yung term limit ng isang member of the House. Tapos after 3 years, manungkulan yung isang kamag-anak nila. Kumbaga, nabuo na nila yung dynasty, no? Na-establish na nila na meron silang kapit dito sa distrito. At dahil dyan, nakakampante na sila. Hindi na sila kailangan magsipag, no? So, I think for these reasons, both kasi nakikita natin yung economic outcome tsaka yung political effects ng pagkakaroon ng dynasty na masyadong nakakampante yung mga leaders natin. May sense talaga na magkaroon ng political dynasty law. Para sa mga high school students po pala, sa mga nag-aaral ng algebra ngayon na kino-question niyo po kung bakit pinag-aaral niyo yung parabola na gano'n. Yun yung application nito. Parabola yung nakita natin na trend. Kaya very seryosohin niyo po pati yung math, hindi lang yung soksay. Pero siguro po, ang second point ko na lang po ay susugin po yung tatlong tanong ni Madam Chair tungkol sa ano dapat yung extent ng anti-political dynasty law. No? So una sa degree, para sa akin po at para sa Anti-Dynasty Network and para sa marami pong ibang nag-advocate sa mga konsultasyon po natin, dapat umabot po ito dito sa fourth degree of consanguinity. So again, hanggang pinsang buo yung ban dapat, no? At yung nung pinag-usapan namin kanina, ang reflection ko po dito
member din naman ako ng isang political family, at least at political families, ang nakikita natin din kasi, mas konti na yung magiging anak ng mga political families, kung papansin nyo, kumpara sa nakaraang generation, sa generation ko na millennial at sa Gen Z, mas konti kaming mga anak, no? At dahil dyan, nagiging mas malapit kami sa mga pinsan namin, di ba? Parang every Sunday, nagkikita kami. And ako, chine-cherish ko talaga yung mga experiences na yun. Pero ang reflection ko rin doon, yung touring ko sa pinsan ko, katumbas ng touring ng isang politiko sa kanyang kapatid nung previous generations po. So I think yung ganung closeness, bagamat maganda siya, no? Mabuti talaga na meron tayong pamilya na malapit sa isa't isa. Yung kinatatakutan natin na iisang pamilya lang o iisang angkan lang yung may hawak sa kapangyarihan sa isang distrito, sa isang probinsya, kumbaga, kailangan na yung fourth degree. Kung hindi siya kinailangan dati, ngayon at sa mga darating na taon, feeling ko mas kailangan yun kasi mas tight-knit yung mga pamilya ngayon, no? So una yung sa fourth degree. Pangalawa po yung sa successive or simultaneous. Yung successive medyo napag-usapan ko na nga po na kung tuloy-tuloy po yung kapit ng isang pamilya dito sa isang distrito o sa isang office, sa pagka-mayor, sa pagka-gobernador, parang nagiging kampante po yung mga politiko natin. Mas hindi sila mag-e-effort para sa taong bayan dahil sigurado na sila na hindi sila matatalo sa isang eleksyon, no? So tingin ko mahalagang aspeto yung ipagbawal yung sunod-sunod. Yung sabay-sabay naman, nabanggit na ng mga kasama ko sa Anti-Dynasty Network dati, sina Attorney Mikey, si Doc Melay Abaw, na nakikita natin ngayon yung masamang epekto ng sunod-sunod ng paghawat ng kapangyarihan, no? Yung kasi ang nakikita natin yung ang possibility kasi ay meron kang mayor na galing sa isang pamilya, yung kongresista ipagtatanggol niya yung kapatid niya o yung kamag-anak niyang mayor kapag kino-question yung budget nito sa kongreso. At sinabi na nga ni Attorney Mikey na you cannot effectively audit your family members, no? So I think madaling i-imagine po ng mga tao na yung malalang korupsyon na nararanasan natin ngayon sa flood control, malinaw yung connection nito dito sa issue ng Nepo baby, sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na sila yung dapat nag-check sa isa't isa pero pinapabayaan yung isa't isa dahil magkamag-anak nga sila, no? So I hope na umabot din dito, hindi lang sa sunod-sunod kundi sa sabay-sabay din. And siguro yung last point, yung sa overlapping constituencies, related po ito sa issues ng pagkakaroon ng mga magkakamag-anak in office ng sabay-sabay. Kasi yung pinaka, and I think mas mapag-usapan ito ng mga kasama ko po ngayon. Pero yung idea na may iisang pamilya lang yung may hawak ng governor's office, mayor's office, congressman's office sa isang lugar, sa isang legislative district. Parang kung isa kang mamamayan na hindi ka sang-ayon dito sa ginagawa ng angkan na ito sa politika, mas kumukonti yung pwede mong puntahan for an alternative, no? So ang gusto nating makita yun diverse views dito sa ating mga distrito, dito sa ating mga probinsya, dito sa ating mga lungsod. And therefore I think mahalagang ituring na at least yung sa kongresista, para sa amin maganda kung hindi ipagbabawal yung sabay na senador at district representative o senador at party list representative na magkakamag-anak, at the level of the party list mahalaga sa amin yun na dahil talagang para sa mas hindi nadidinig na boses sa ating lipunan yung party list, talagang hindi maganda na nado-dominate na ito ng political dynasty. Pero sa usapin ng district representatives, bagamat okay naman kung ipagbabawal natin yung senador at district representative na magkasabay, tingin namin ang priority talaga ay dapat ipagbawal na sabay yung kongresista at yung gobernador or kongresista at mayor na sabay-sabay, dahil yung kongresista din yung parang magkikilati sa budget ng mayor, parang hindi tama yun, no? So siguro po in terms of degree, mahalaga po sa atin yung fourth degree dahil at least ako sa lived experiences ko, malapit ako sa mga pinsang buo ko. Mahalaga yung
ipagbawal yung successive o yung sunod-sunod dahil nga nagiging mas kampante yung leaders natin kapag feeling nila wala silang malakas na kalaban sa halalan. Dapat ipagbawal yung sabay-sabay dahil hindi effective yung check kung kapamilya mo yung congressman, yung mayor, yung governor, hindi epektibo yung check and balance sa ganung sitwasyon. At related dyan, mahalaga na i-define natin yung overlapping constituencies in a broad way. Dapat hindi porke ibang posisyon yung House of Representatives, ibang posisyon yung governor or mayor ay walang kinalaman sa isa't isa yung mga posisyon na ito at nakababahala sa check and balances again kung isang angkan lang yung may hawak nito. Maraming salamat.